Guys, another new loan app na mado-download natin sa Google Play Store, which is itong si Kashaya Loan App. Grabe no, ngayon ko lang siya narinig. At talaga namang masasabi kong bagong-bago pa lang itong loan app na ito. Dahil the moment that I'm trying this loan app, wala pa siyang ka-review. Though meron na siyang mga downloads, pero wala pang nag-attempt na mag-review dito. At nakita ko naman yung app details niya last September 2025 of this year lang po siya na-release at na-update. Well, disclaimer ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto ko siyang i-share sa inyo para in case na encounter nyo itong loan app na it is at least may idea na kayo, mabigyan ko kayo ng heads up and awareness regarding this new loan app, which is itong si Kashaya Loan App nga. Na under daw po siya kay GA or Rovia Lending Corporation, which is tinignan ko siya sa list of recorded online lending platforms sa SEC website is hindi ko siya makita doon. Usually and commonly kapag mga bagong loan app po na ganito, wala talaga siya sa SEC website, bibihit. Pero in the long process, kung hindi siya fly by night loan app, so may possibility naman na magpa-pop up din siya doon or mag-a-appear din siya doon. So let's see. So kung first time mo pa lang siyang ma-encounter at alam ko, nandito ka para alamin mo itong si Kashaya Loan App, stay tuned lang. Huwag mo munang i-download kasi ako muna yung magta-try dito, ako muna mag-take ng risk dito para mabigyan ko kayo ng ideas regarding this loan app. Well, by the way, I am featuring different new loan apps, bago man yan or existing man yan, bagong update man or in and out sa Google Play Store or sa iOS. Pini-feature ko po yan, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko yan mismo. Kaya if ever hindi ka pa nakasubscribe sa akin, you might consider subscribe and click mo yung bell button para ma-notified ka at updated ka sa lahat ng videos ko regarding mga online loan application. Well, back to Kashaya Loan App. Guys, kahit wala siya sa SEC website, tinry ko pa din tong i-download. And then pag open ko po, meron siyang privacy policy or permission po ito ha, na kailangan daw natin i-accept for us to proceed. Kaya nga ako nag-try muna no, para may idea kayo kung gusto niyo yung mga ganito. Well, after this one, dito na po tayo magpo-provide ating mobile phone number and then we can get the OTP. Magsisend sila sa ating mobile phone number. At si Kashaya mismo ha ang nagpadala sa atin. So after that, in-enter ko po yung verification code and then magdadirect po agad tayo sa kanilang homepage na nagpapautang daw po siya from 2,000 up to 30,000 pesos. But etong amount po na ito doesn't guaranteed po, subject for evaluation pa din po tayo. Depende po yun kung magkano po yung ma-approve sa atin. So wala nang patumpik-tumpik pa, kinikot tong apply now. And then agad-agad po, mag-fill up po tayo nating personal information. Well, ito po yung personal information that we need to fill up. So mahaba siya guys, tingnan nyo po ito. So including na dito yung ating personal details, so work information, including our email address din daw. So for you to have an idea dito sa work type po niya or sa employment status natin, kasi dito tayo medyo nag-aalangan no. Pero don't worry guys, ito yung list po ng job type. So okay lang kung unemployed tayo, student tayo, housewife, no work, and of course kahit employed po tayo is pwede po tayo dito. Just like me, ang pinili ko dito is unemployed para kung aprubahan ako, di ba? Aprubahan lahat, di ba? Kasi unemployed eh. So anyway, kahit unemployed kasi ang piliin natin dito, we need to fill up pa din po yung company details, income details that they need. Parang walang nagbago naman. So parang formality lang na kailangan po natin yung fill up ng work status. Kaya don't worry, this is for everybody. Well, anyways, after filling all the details, under sa personal information natin, so next po nito is the contact information or the character references po. So dito po, tatlo po yung hinihingi po nila at hindi po siya manually fill up, magdadirect po siya sa ating phone book list. And then after po nito, this is followed by our ID verification and facial recognition. For you to have an idea about ID type, so ang dami po nito. So pipili lang kayo nito. And for me, I choose my PhilHealth card. And then pipicturean po natin right away. And then isusunod na agad natin dyan yung facial verification po natin. And then after that, lalabas sa baba yung mga details na kailangan natin fill upan, like our full name, ID number, birthday. And then after po nito is the account information na or the withdrawal information na. Either e-wallet or bank account naman. Ito po yung withdrawal method po natin in case po tayo po ay approve or gusto po natin mag-loan dito. Dito po nila isisend. Well, for this one guys, e-wallet po yung pinili ko as usual. For me, I choose my GCash wallet. And then after po nito, meron po siyang instant loan offer po sa akin. Wala pa po siyang specific na amount po dito pero nakalagay dito claim your cash now. Meron nga po tayong loan amount or loan offer po from 2,000 up to 30,000 pesos. So kung titingnan ko yung loan terms ko dito, 150 days daw, interest rate is 0.5% daw per day to ha. Ang repayment amount ko daw, if 2,000 daw yung na-approve sa akin, 2,010 daw yung aking babayaran. And then kapag 30,000 ang na-approve sa akin, 30,150 daw yung babayaran ko. Pero ang tanong dito, buo ba siyang matatanggap? Alamin natin yan. Anyways, no, dahil wala akong ka-idea dito, wala siyang masyadong details dito. Kinlik ko tong loan agreement para naman makita ko yung disclosure statement ko kung magkano na lang ba yung ma-receive ko, kung legit ba talaga na nakakapag
pangutang. Upon checking naman is blanco naman yung loan agreement nila dito. So, ano magiging information natin dito, diba? Well, here po pala sa loan amount, may explanation naman sila dito. The actual amount daw credited is subject to approval by risk control. At tingnan nyo naman yung spelling ng subject. So, alam niyo kapag mga ganito sa mga loan app, share ko lang naman kapag mga wrong spelling na mga ganito, parang magdududa ka no kung legit ba talaga. Kapag mga ganitong info or spelling man yan, dapat sila nagkakamali dahil. Wala lang yung sinasabi niya lang naman dito na subject for approval pa din naman daw, hindi pa naman daw talaga tiyak kung magkano talaga yung ibibigay sa atin. So malalaman na lang natin yan once po tayo ay decided na mag-loan dito. Kaya ang ginawa ko, hindi ko tong submit sa baba, o diba? Ang lakas ng loob ko. Kasi gusto ko siyang i-try at i-share yun sa inyo. So, meron siyang pa-countdown po dito. So your loan is on the way na daw. So antayin natin. And then after po yan, under review po yung application ko dito and antayin ko na po yung notification nila. Well, naloka ako dito ha. So under review, ibig sabihin mag-aantay ako kung madi-disburse na sa akin. Kasi nag-provide na ako ng details ko, diba? Ng withdrawal info. So possible, auto-disbursement po ito. Kakaloka, diba? Hindi natin alam kung magkano yung ating marireceive at wala na tayong choice. Kundi antayin sa ating withdrawal account, diba? Nakakaloka. Well, of course, tiningnan ko po dito under ng account ko yung aking historical record na in-offeran pala nila ako sa amount of 1,000 pesos only. O diba? Ito na yon. Ito na yung final loan offer niya sa akin. Aantayin ko na lang kung marireceive ko. But anyways, ito na nga. Kung makikita nyo po dito, mukhang okay siya. Kasi sa loan details ko po dito, may loan amount ako na 1,000. Ang amount payable ko po is 1,070 pesos. So, 7% of my loan amount, yun yung interest rate nila sa akin kasi yun yung excess ko dito. Pero kasi, hindi ko naman sure kung buo ko siyang matatanggap. At ito pa, wala din nakalagay kung kailan ko siya babayaran. Within 7 days to pay ba? Or within 15 days to pay? Or 1 month to pay? Diba? Kaya aantayin ko na lang talaga na ma-receive ko yung aking loan offer dito. Well, hindi po pala siya real time na ma-receive ko kaagad ha. Guys, ang result niya is from 15 minutes to 30 minutes. Malalaman mo kung ikaw ba'y approved or rejected at malalaman mo rin kung ma-receive mo na yung kanilang pinautang sa iyo. Kasi to my case guys, binalikan ko yung aking application dito kasi wala pa akong nare-receive na GCash eh. I found out na rejected ako. Nakakaloka. So, nakalagay dito 72 hours daw bago ako mag-re-apply ulit. So, after 3 days, tsaka pa ako mag-a-apply dito. At nakalagay dito yung details kung bakit ako rejected. Nakalagay po dito na low credit scoring daw ako. Taray ha. So, basahin nyo na lang. Wow ha, nahiya ako dito kay Kashaya. Ang dami kong mga loan apps, loan services online ng mga legit na a-approve tayo. Pero itong wala sa SEC website, bagong-bagong loan app nang re-reject. So, do you think ba nakakautang talaga dito? Or baka nangunguha lang siya ng information sa atin? Paki-comment down below ha if ever may nakatry na sa inyo dito. But anyways, kung ako naman yung tatanungin nyo ha, hindi ko siya fully mararecommend sa inyo na itry nyo. Well, antayin na lang po natin na magkaroon siya ng review sa Play Store. And titingnan natin kung okay siya utangan. And then, tingnan nyo na rin sa comment section ko, baka may nakapag-try na and then na-approve sila at least magkakaroon tayo ng idea before trying. Again, pag-isipan mabuti ha. Nakita nyo naman yung buong process ko. Rejected ako dito. And let's see sa mga susunod na araw kung hindi ba siya fly-by-night loan app. Titingnan ko ha. If ever may bago tayong balita dito, i-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video and thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!